Amen po ba? Tinapay ng buhay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? So atin pong gagawin ang pagnilayan po natin sa ating mga sarili, ang gumawa ng mabuti. Wala pong makakapagsalba sa atin kundi atin mga sarili. Amen po ba yun? Sapagkat ang salvation po na tinatawag sa English ay hindi po makakamit ng patay na. Hindi na po makakamit yun ng wala na pong sariling magsasalita para sa kanya. Paano ang isang nilalang na patay na magsasabing patawarin ako ng Panginoon? Hindi ba sa mga buhay lamang ang nakakapagsabing, Ama, patawarin mo po ako? Kaya ang ating pong tinapay ng buhay ay hindi po malayo sa atin. Lahat po ay malapit. At kung tayo lang naman po ay tumanggap ng lubusan at tayo naman po ay magbago. Kasi ang pagbabago kahit na ulitin natin na ipaalala sa tao na ikaw magbago ka, kung ayaw naman. Kaya po ang pagbabago ay nasa bawat isa. Ikaw ang magbago sa sarili mo, ikaw ang humingang tawad sa Panginoon, ikaw ang gumawa ng daan upang tumahak ng papunta sa buhay na walang hanggan. Naririto na po ang ating Apo Kunching, araw-araw pong nagsasabi na ito ang daan, ito ang daan. Subalit, ano tayo? Sumusunod ba? Nakikinig ba? Nagninilay ba? Yun po ay mga tanong na hindi ko rin po masagot kung iyon ay ginagawa ng bawat isa. Masasagot ko lang po ang aking sarili kung ako po ay nagninilay, kung ako po ay nakikinig, kung ako po ay nagsasabuhay sa aking mga narinig. Kaya po, lahat tayo, hindi lang laman natin mga sarili, kundi tignan din po natin ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, sa ibang lugar, na pinapatay na walang mga kasalanan, lalong-lalo na po sa mga bata, naman kung naririnig po ninyo ang mga balita tungkol sa Syria. Kung naririnig po natin tungkol sa Syria, mga bata pinapatay, mga bata nagkakagulo, mga tao. Mga kapatid kong minamahal, ako ay nakikiusap sa bawat isa, sa bawat puso ng nilalang, na ipagnalangin natin ang ating kapatid na nahihirapan sa lahat ng bagay. Sila ay namamatay, lalong-lalo na ang mga bata. Ako po ay mahal na mahal po kayong lahat. Hindi lamang sa lugar na ito, mga anak ko. Ako po ay umiiyak sapagkat napakarami pong mga anak ko na lahat nahingi ng panalangin. Naawa po. Tulungan po ninyo sa pamagitan ng iyong panalangin. Minamahal ko sa aking kapistahan. Wala akong hinahangad sa inyong lahat. Napagtangin mo, bigyan ng isang katuparang aking na lahat ng tao lupa. Mahal na mahal. Magbago kayo sa iyong buhay. Upang para sa aking anak,
naghihintay sa inyo upang sila lahat kayo'y makasama ko. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal na ina, ang ibig niya po ay magkaroon ng kapayapaan ng buong mundo. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang rosaryo, iyon po ay isang dasalin na nagbibigay sa kanya ng galak. Ang rosaryo po ay maraming nagagawa, lalong-lalo na sa kapayapaan ng buong mundo. Kaya po mga kapatid, magkaisa tayo, manalangin upang ang mga inosenteng mga bata ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kinabukasan. Yun lamang ang hinahangad niya. Ang ina, ang pagmamahal ng isang ina ay nadarama ninyo sapagkat kayo ay mga magulang din. Kaya mga kapatid ko, tulungan natin ang mahal na ina na manalangin upang lahat ng mga tao ay magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa nang makalimutan nila ang galit, uod, at magkaroon ng kapayapaan. Magandang umaga po. Maraming salamat po, kapatid na Josie Tulfo, kung paano dumaloy sa kanyang katauhan ang mahal na ina. Napatuloy tayong manalangin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo para tayong lahat ay mabuksan ng totoo at tapat. Ang susunod ko pong tatawagin upang magbahagi muli ang aming Mami Beth Chico. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy fiesta po sa parokya. Kung kayo po ay matamang ginamit ang inyong pandama sa pagtayo po dito ng kapatid nating si Josie Tulfo, yung pong may pandama sa espiritu, napakaliwanag po na ang espiritu ng mahal na ina ay nangusap sa kanyang pagkatao. At gano'n na lang po ang pighati ng ating mahal na ina dahil sa nangyayari sa mundo, nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya't binanggit po niya ang pagdarasal ng Santo Rosario. Alam niyo po, minsan, nakikinig ako sa radyo, napadako po ito sa istasyon ng isang mangangaral. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka ako'y paulanan ng Armalahit dito, wala akong kalaban-laban. Subalit binanggit po niya na buklatin niyo ang lahat ng pahina ng Biblia at wala kayong makikita at binabanggit tungkol sa pagdarasal ng rosaryo. Alam niyo po, nangilabot po ako. Sapagkat hindi naman po natin dinidiyos ang ating mahal na ina. Maliwanag po yun sa lahat Kundi ang mahal na ina ay minamahal natin at iginagalang bilang tagapamagitan. Wala ako sa tema. Gusto ko lamang pong isuporta yung sinabi ng ating kapatid na Josie sapagkat sayang po yung pagkakataon. Ang mahal na ina po ang tagapamagitan natin between our Lord Jesus Christ at saka yung ating sarili. Sapagkat malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Kaya po, kung tayo ay nananalangin at humihingi tayo ng tulong o patnubay ng mahal na ina, iniisip po natin na ano man ang ating panalangin sa kanyang anak, ihahatid ng kanyang ina. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. At ang rosaryo,
kung sinasabi niyang wala sa Biblia, pero hindi po yan maitatatuwa ng mga Katoliko. Sapagkat iyan ay debosyon upang makapag-ukol tayo ng ganap na paggalang at pagmamahal sa ating mahal na ina. Debosyon po iyan. Ito po'y isang gawa, isang sagradong gawa na maiaalay natin para sa ating mahal na ina. Na in return, dahil sa ginagawa nating debosyon sa Kanya, higit tayo niyang ilalapit sa Kanyang bugtong na anak. Amen? Maliwanag po ba yon? Kaya hindi po natin dinidiyos ang mahal na ina. Sapagkat magseselos po si God. Sabi nga po sa Biblia, our God is a jealous God. Panibuguin ang ating Panginoon. Ang nais siya talaga, siya lamang ang ating sambahin at wala nang iba kundi siya. Kaya po tayo napupulaan ng ibang relihiyon, dinidiyos daw po natin ang mahal na birhen. Hindi po siya Diyos. Siya po ay ginagalang at minamahal natin bilang ina ng ating Diyos. Ngayon po ay pisa nga po ng Birhen de la Merced. De la Merced sa Ingles, Mercy. Our Lady of Mercy. Tama po ba ako, mga taga-Birhen de la Merced? Tama po ba ako? Baka po mali ako. Kasi po, Birhen de la Merced. Birhen ng Mercy. Our Lady of Mercy. Alam niyo po, ito po'y napagnilayan ng mga taga-kapatirang Divine Mercy, lalo na po yung pong wave ng mga alagad, kami po nila Mother, na noong mga panahon na yon ay ipinaliliwanag ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching kung gaano daw po kaswerte yung lugar na ito, ang paligi na pinili ng Diyos kung saan ang kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay mananahan. Tingnan niyo po, ang lahat po'y nakaplano sa Panginoon. Bago po tayo makarating sa dambana ng Divine Mercy, dadaan muna tayo sa simbahan ng kanyang mahal na ina, which is Our Lady of Mercy. Iyon po ba ay isang aksidente? Isang aksidente po ba yon? Hindi po. Sadyang kinaloob ng ating Panginoon na bago kayo makarating sa dambana ng Divine Mercy, dadaan muna kayo sa sambahan ng kanyang butihin at mahal na ina. Our Lady of Mercy and our chapel, ito pong dambana natin ay dambana ng Divine Mercy o dambana ng mabathalang awa. Amen? Sana po ay nasusugan ko yung pahayag ng ating mahal na kapatid sapagkat bigla pong dumaloy sa kanya yung pong mga sarado ang isip. Sasabihin, daloy-daloy. Ano ba yung daloy na yan? Kami po na binahagi na ng pandama ng banal na Espiritu, nararamdaman po namin kung ano ba yung nakadaloy sa iyo, sa katauhan mo na to, ano bang nakadaloy sa iyo? Kapag ang lengguwahe ay lengguwahe ng may kababaan, may pagmamahal, banayad, yung po, meron na po kaming palatandaan ay nakadaloy sa kanya ang Espiritu ng mahal na ina. Ang mahal na Apo Kunching, walang pagdududa, sapagkat kung magsalita siya, full of power, full of might. Kaya po, ang nakadaloy sa kanya ay Espiritu ng lalaki. Walang iba kundi ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. At may mga pagkakataon mismo, Espiritu ng mahal na Ama, na pinapadaloy sa pamamagitan ng anak at ng anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nawa po'y maging malinaw sa inyong lahat ito sapagkat hindi po maiiwasan Pag tayo'y umuwi na, ano ba yung pinupuntahan nyo na yun? Tatanungin po sa inyo, bakit si Apo Kunching ba ay Diyos? Tatanungin po, ayan po mga tanong Ito po, right timing na maibahagi ko sa inyo. Nung birthday po ng mahal na Apo, nag-post po ako ng advance birthday greeting sa kanya. Ang ginamit ko pong larawan sa greeting ko, yung picture ng Apo Kunching na nakasutana. Alam niyo po, may nag-pop na message po sa akin chat box. Ganito po ang nakasulat. Sino yung Apo Kunching na yan? Bakit siya nakasutana? Mayroon ba siyang sariling kulto? Yan po ba naman ang nabungarang ko dun sa messenger ko? Alam niyo po, umakyat po yung dugo.
sa ulo ko. Nag-init po talaga yung buong katawan ko sapagkat ayaw na ayaw kong pinaparatangan na ang gawaing ito ay isang kulto. Hindi po ito kulto sapagkat ang kulto hindi naniniwala kay Jesus Christ. Tayo, kaya tayo nagpupunta dito kasi we are believers of Jesus Christ. Tayo po ay mga Kristiyano. Christ tayo. Christ. Without Christ, I am nothing. Kaya tayo ay tagasunod ni Kristo. Paano ko pong tatanggapin ito isang kulto? At ang kulto, ang namumuno, sinusundan. Pag sinabing, kapatiran, magpahaba kayo ng buhok, sapagkat ang hindi mahaba ang buhok, hindi tatanggapin dito. Ganyan po sa kulto. May leader na nagdidikta sa mga tagasunod. Lahat kayo, pag nagpunta dito, kailangan mahaba ang buhok, ang damit ay mahaba, at sa linggo, aakyat tayo sa bundok. Ang hindi sumama, hindi maliligtas. Iyon po ang kulto. Marami po silang mga seremonyang ginagawa na itinatago sa tao. Tayo po ba may tinatago? Wala po tayong tinatago. Bilang patunay ko sa inyo, right at this moment, naka-broadcast tayo sa internet, napapanood tayo sa 4 na sulok ng mundo. Wala tayong itinatago. Kaya, patunay po, pag may nagsabi, kulto yun eh. Hindi po. Ang isagot nyo lang, hindi kami kulto sapagkat kami naniniwala na may poong Hesukristo na nagligtas ng kasalanan mo ng kasalanan ko. Kaya po, sinagot ko po yung text message na yon. Tinrace ko po yung pangalan, hindi ko na po sasabihin. Baka mabaril na naman ako dito. Hindi ko na po sasabihin. Pero sa pagtingin ko po sa kanyang wall, isa po siyang pare. 34 years na siya sa pagpapare. Yung nag-text po yung nag-message po sa akin ganun. Sinagot ko siya, hindi po kulto ang aming samahan sapagkat kami po ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, hindi po kami kulto sapagkat every second and fourth Wednesday, mayroon pong misang ginaganap sa aming dambana. At ang nagmimisa po ay mismong ang kura paroko ng Pampanga. Hindi po kami kulto sapagkat mayroong isang pagkakataon, mismong agnang misa sa aming dambana ay ang obispo ng San Fernando, Pampanga. Remember niyo po ba yon? Na yung mismong ang obispo ang nagmisa dito sa birthday ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi pa po doon natapos ang pagpapaliwanag ko. Sabi ko pa po, nag-mention na ako ng pangalan. Kung gusto niyo po, tanungin niyo po si Father Jess. Sapagkat si Father Jess, noong mga nakaraang panahon, madalas siyang nagtotok doon at siya pa yung nagmimisa sa aming misa. Yun po. Pangalawang tanong, sinagot ko, yun daw bang, bakit daw nakasutana? Pari ba siyang babae? Ganun po, nakakaasar ano. Babae ba siyang pare? Sabi ko po, hindi ko lang po talaga madiretso, hindi ko lang masabi. Bakit? Hindi ba ang mga pare, para matawag kang pare, dapat nakaabito ka? At bago ka suotan ng abito, noong kayo ordained bilang pare. Kaya sabi ko, hindi po pare si Apo Kunching sapagkat wala siyang abito. Hindi po ba kung iisipin mo, parang sampal yun sa kanya, na pinaratangan niyang paring babae, alam na alam dapat na mga pare, bago ka tawagin pare, dapat nakaabito ka. Wala namang abito si Apo Kunching, paano sasabihin pare si Apo Kunching? Kaya sinagot ko po iyon. Pangatlo niyang tanong, eto pa nakakatulong ba yon sa mga tao? Yung po yung isa pang tanong niya sa akin. Sabi ko po, opo, malaki po ang naitutulong sa napakaraming tao. Sapagkat, sarap ano? Sapagkat katulad ko lang po, sabi kong gano'n, ginamit kong halimbawa yung sarili ko. Napakamaldita ko sa dati kong buhay. Napakataas, hindi marunong magpakababa. Subalit, sa 25 taong kong paghahanap buhay, pagtuturo sa isang katolikong eskwelahan, diniretsa ko na po Hindi ako nagbago. 25 taon ako sa St. Mary's College of Baliwag, nagre-retreat taon-taon, hindi po ako nagbago. Pero doon po, wala pa pong 3 buwan, nararamdaman ko na ang unti-unting pagbabago ng pagkatao ko.
naramdaman ko na, sarili ko po yun, no? Wala akong pakialam kung ano po ang impression niya sa akin, pero ako sa sarili ko, naramdaman ko, unti-unti, nagbabago ako. Unti-unti, natututo akong magpakababa. Unti-unti, natuto akong umunawa. Unti-unti, natuto akong magmahal. Sapagkat kung hindi ko po natutunan ng mga ito, wala na po ako dito. Kung hindi po ako natutong umunawa, magmahal, wala na po ako dito. Kaya sabi ko, opo, nakakatulong. Hindi lang po ako, marami na pong nabago sa pamamagitan po ng pagdalo sa banal na gawain sa lugar na yon. Alam niyo po, sabi po niya sa akin sa bandang huli, ito po, analyze niyo po kung paano niya ako, ano ba tawag doon? Kung paano niya ako binomba nung unang statement niya. Sa bandang huli, sabi niya, good luck to your mission. Salamat. I hope that you will become successful in your spiritual mission. God bless. Yan po yung huli po niya sa aking sinabi. Patunay lamang na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maging tapat tayo sa kanyang pananampalataya. Meron bang tutulig sa sayo? Hindi ako ang nagtanggol sa sarili ko. Ang Diyos ang nagtanggol para sa ating lahat. At hindi lang sarili ko pinagtanggol ko, pinagtanggol ng Diyos ang kapatirang divine mercy na tayo ay hindi isang kulto. Amen? Yung po. Hindi ko po ito nailalahad talagang ngayon lang po. Kasi po si Mama Mary dumaloy po kay Tita Josie Tulfo Kaya po siguro talagang, anak, ito ang takda. Patunayan mo sa kanila na ang espiritu ko at ang espiritu ng mahal na ina ay kapiling ninyo sa mga sandaling ito. Ano tema? Paghandog sa sarili. Okay po. Siguro naman po, hindi na po lingid sa inyong kaalaman kung papaano, ayan po, si Tita Josie Tulfo. Hindi man po dapat sabihin sa inyo, pero bakit po ba tuwing magbabahagi at mauna siya gustong-gusto ko pong sinasabit pinagmamalaki na asawa siya ni Ramon Tulfo. Kilala niyo po ba si Ramon Tulfo? Nako, pag meron kayong problema, magsumbong kayo kay Tulfo. Nanduroon po si Ramon Tulfo. Siya po yung may bahay ni Ramon Tulfo. Alam niyo po, may mga inihandog. Ayan si Mother po. Nagpahayag siya dito. Kung kumita po yan, Ama, patawad po, pero kailangan pong mahayag para maipakita po yung kadakilaan ninyo kung paano kami naghandog ng aming sarili. Si Mother po, isang tawag lang po sa kanya ng isang negosyante para ipunso yung kanyang negosyo. Mother, ilang figures binibigay sa'yo? Nako, hindi lang 5 figures ang binibigay sa kanya. Minsan 6 figures, 100,000. Isa lamang consultation, expert po sa punso yan Kaya kung magpapatayo po kayo ng bahay at gusto nyo kung saan direksyon ihaharap ang pinto, doon po, sila po ni Tita Pearl. Halimbawa po, yung bahay ninyo, hindi nyo na ipapunsoy. Ama, ang karunungan po nila ay mula din sa inyo, kaya hindi ko po nilalabag. Halimbawa po, yung bahay ninyo, naitayo na. Hindi nyo na ipapunsoy. Lumapit po kayo kay Tita Pearl. Ituturo naman sa inyo ang mga seremonya para maiwas kayo sa malas. Ganon po sila sa dating buhay. Pero, tinalikuran lahat yan. Tinalikuran lahat upang maihandog ang kanilang sarili ng buong buo sa Panginoon. Mother, magkano kita mo ngayon? Sino nagpapasweldo sa iyo ngayon? Ayun, si God ang mantak niyo po sa loob ng ilang taon, 5 taon or 4 na taon, siya nagpapakain sa amin sa dormitoryo. Ilang kami mga alagad na pinapakain araw-araw. Ala naman siyang kita. Iniwanan na nga yung pagpupunsoy. Mother, ba't lagi kang may pera? Ayun po, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Hindi po kami nagyayabang. Gusto lamang namin pong ipahayag sa inyo na pagka ang sarili niyo binigay niyo sa Panginoon, binigay niyo ng buong buo, sigurado po, meron siyang gagawin para yung mga pangangailangan niyo ay matugunan. Marami po dyan. May kasama po kami mga arkitekto dyan Wala lang po sa paningin ko. May mga sinuko. Si kapatid na Emma. Ayan po, may arkitekto kami dyan. Si Tita Marion. Sila po yung nag-design ng ating dambana. Pero nakikita nyo, araw-araw nandito. Bakit? Sapagkat gusto nilang maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ako po hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, sapagkat nasabi ko na sa inyo noon, iniiwan ko na yung trabaho ko. Matagal na po akong jobless. 9 na taon na po akong walang trabaho, walang income, kahit wala na po talaga akong income. Pero bakit nakakabili pa rin ako ng lipstick? Bakit nakakabili pa din ako ng eyeliner? Kasi po, ayaw po ni God sa mga naglilingkod na pangit.
Gusto po ni God yung mga naglilingkod, magaganda, para patunayan, maglingkod ka man sa akin, magmumukha kang bata at lalo kitang pagagandahin. Amen? Ganyan po, bigay niyo po ng buong buo ang inyong sarili sa ating Panginoon. He will take care of all the rest. Wala kang bigas, magugulat ka, may kumakatok. Eto po, bigas, tikman niyo yung ani namin. Umani kami, tikman niyo yung ani namin. Siya na po ang bahala sa lahat. Kaya ang mahalaga lang po, in short, mga kapatid, wag po kayong mag-aalinlangan. Gusto niyo bang lumigaya sa inyong buhay? Gusto niyo bang laging may kapayapaan ang inyong kaisipan? Gusto niyo bang laging masaya ang iyong muka? Gusto niyo bang hindi tumanda ang inyong muka? Ibigay niyo po ng buong buo ang inyong sarili sa Panginoon. At umasa po kayo, hindi niya kayo pababayaan. Yun po kasi ang kulang eh. Kulang po tayo ng pagtitiwala at paniniwala. Gusto mo nating ibigay ang sarili natin sa Panginoon, pag nagkaroon ng kaunting pagsubok, bumibigay na, ayaw na. Babalik na ako sa trabaho ko, naku, wala naman palang kwenta, maglingkod man ako, eto, gutom pa rin. Maglingkod man ako, eto, baong pa rin sa utang. Bakit? Sapagkat may kulang. Ang nais ni God, ibigay mo ang sarili mo sa Kanya ng walang reservation, bigay mo ang sarili sa Kanya 100% walang bawas. Sabi ko nga po, pag 99%, Lord, okay na ba yon? Hindi daw. Lord, anong gusto mo? 100% daw ang gusto ni God. Kaya mga kapatid, kung nais ninyong makamtam ang langit dito sa lupa, ibigay ninyo ng ubus todo ang inyong sarili para sa ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa magandang binahagi niyo po. Ang susunod ko pong tatawagin ang isang nagdisenyo ng dambana ito, ang aming kapatid na Marie de la Cruz. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Siguro po sa mga nagbahagi kong mga kapatid, busog na kayo. No? Higit lalo mamaya paglabas ng ating Apo Kunching, siguradong puspos kayo. Hindi man pa kayo busog sa piyestahan, subalit dito pa lang, busog na kayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung mataman po kayong nakinig sa binahagi ng bawat tumindig sa unahang ito, marami na po kayong natutunan at marami na kayong naimbak na naman sa inyong arkansya. Alin po ba arkansya natin? Puso. Kailangan po sa puso natin ini-stack, hindi sa tenga, kasi sa tenga pwedeng lumabas. Ano po yun? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Paano nga po ba natin, binigay na po yung ibang mga steps kung paano natin tayo makakapag sa Panginoon, makakapaglingkod ng talagang bigay natin ang ating puso sa pamamagitan ng mga tumindig dito. Subalit, sususugan ko lang po ang mga binahagi ng aking mga kapatid. Sa bawat tumindig dito na mga alagad, na tunay na tumanggap, makikita nyo ang daman-dama ang kasiglahan ng kanilang mga puso. Sa bawat niluluwal nilang mga salita, kung paano nga ba naganap sa kanila ang tunay na kagalakan na nakamtan nila sa dakong ito. Amen po ba? Kung hindi pa nyo nakakamtan ang tunay na kagalakan, ito po ang tip na maaari niyong maging step nyo. Baga sa grade 1, ito ang tamang step para makamtan nyo yung mga nakakamtan namin. Unang-una po, isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Paano po nating isusuko yun? Kung may kataasan po tayo, sabi nga ni Mami Beth, isinuko niya yung kataasan na yun. Kung tayo ay medyo masama ang nilalabas ng ating mga bibig sa ating kapwa, tanggalin po natin yun. Kung lagi tayong nagagalit, bawasan po natin yon. Kung lagi pong chinichismis natin, kapwa natin, nakita lang natin, bawasan po natin yon kasi po inggit yun eh. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Iniisa-isa ko lang po yung mga pamamaraan upang makamtan natin ang tunay na kagalakan na nakamtan ng mga kapatid ko at ng sarili ko rin po. Ang paglilingkod po sa ating Panginoon para matikman natin, matama natin ang tunay na galak. Kailangan po marami tayong isinusuko. Unang-una nga po yung sarili natin. Matuto tayong magpakumbaba.
Matuto tayong umunawa. Matuto tayong mahalin ang mahirap mahalin. Iyon po ang pinakamahirap. Patawarin ang mahirap patawarin. Huwag tayong manghusga sa hindi natin nakikita sapagkat sabi nga, kung ano ang ginamit mong panghusga, ganun din ang gagamitin sa iyo ng ating Panginoon. Pagka yung pong mga kategorya na yon ay nating naisabuhay na natin, nadama na natin, tiyak po, lahat ng mensahe ng banal na Espiritu, para pong lahat po tatago sa ating puso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At hindi po natin namamalayan, katulad ko po, sa araw-araw na andito, sa pagbabahagi ng mga kapatid ko, higit lalo sa mensahe ng banal na Espiritu, unti-unti po ang bangko napupuno po. Kahit po sa isang araw, meron po lang tayong 2 nakuha na itinanim natin sa ating puso at isinabuhay natin. Malaking bagay na po yon. Amen po ba? Sapagkat kung mapapansinin niyo po kasi sa sarili ko, minsan may mga nagaganap na hindi ko akalaing kaya ko na palang gawin yon. Yun po ay saan natin natutunan dito po sa pamamagitan ng pag-iipon natin ng mabubuting gawa sa dakong ito. At sabi nga po ng mahal na ina, ipanalangin natin ang ating kapwa. Kasi po doon natin napapakita ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, lahat kaya niyang ibigay sa atin. Ay ang tanong, kaya ba nating gawin sa Panginoon ang binibigay niya sa atin? Magagawa lang po natin yun sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pakikinig natin sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, napupuspos na po tayo. Mga kapatid, isa lang po ang iiwanan ko sa inyo. Sa bawat araw na pagdako natin sa dakong ito, namnamin natin ang bawat salita ng mga nagbabahagi, higit lalo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At iyon ang magiging susi ng ating kagalakan, kapayapaan, at higit sa lahat ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po tayo. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Marie. Marami na po ba kayong nakuwang tips? Lalo na po kapag nagluwal ng banal na salita ang ating mahal na Apo Kunching. Inaanya ko po kayong magsitayo upang awitin ang panalangin tinuro